Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Bunso Picayo at shoutout kay Paul Banzuela. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Kung akala niyo ay titigil na si Aaron, mapapangiti siya ng bahagya, ngunit sumulyap lang siya at tumalikod. Hinding-hindi niya makakalimutan ang mapang-asar ng ngiti sa mga mata ni Aaron nang lumingon siya. Sa buhay ni Royo, wala pa akong nakitang sino mang naglakas loob na tingnan ang kanyang sarili nang may ganoong paghamak. Tama, kahit sino pa yan. Siya ay matalino at matalino mula pagkabata. Siya lang ang paborito sa pamilya. Pagkatapos sumali sa nihilismo, isa rin siya sa mga ipinagmamalaking alagad ng Sefeng. Kung hindi niya papatayin si Chen Shuang sa kalagitnaan, kahit na ang isang iyon ay kailangang kanselahin. Ngunit kahit na mayroong Chen Shuang, ang kanyang mga nagawa ay pangalawa lamang sa Chen Shuang, sa paggalang ng master, siya ang namamahala sa lahat ng mga gawain ng 4 na taluktok. Kadalasan, siya ay nasa ibaba lamang ng isang tao at higit sa 10,000 tao sa Sefeng. Kahit saan siya magpunta, walang susuko sa kanyang mga alagad o alipin. Ngunit ngayon, ang Aaron ay hindi lamang hindi sumuko sa kanya, ngunit din sweep kanyang mga mata na may isang napaka-disdainful at disdainful hitsura. Kung ang ulan malakas ang pagpapahalaga sa sarili, sa ganoong uri ng mga mata, halos pira-piraso. Para siyang unggoy na tumatalon-talon. Kung ang ulan ay ganap na galit, itaas ang kanang kamay ng direkta sa Korea 3,000 pag-atake. Mabilis na hinawakan ng disipulo ni Royo ang kanyang kamay at nahihiyang sinabi, Elder Marshal Sister, hindi. Ang Aaron ay talagang tao ni Elder Marshal Sister Chen Shuang. Kung siya ay may mga problema, hindi maipaliwanag ni Kuya Marshal Sister Chen Shuang. Oo, Elder Marshal Sister. Ang Elder Marshal Sister na si Chen Shuang ay anak ng master at disipulo ng nihilism. Kung gusto niyang mag-imbestiga, malalagay tayo sa problema. Para sa kapakanan ni Qin Yang, hindi natin kailangang mag-away ng ganito. Nasira natin ang pagkakaibigan natin ng nakatatandang Marshal Sister na si Chen Shuang. Sa pagtingin sa isang grupo ng dissuasion ng mga disipulo, nag-alinlangan si Royo. Bagaman mahalaga ito sa kanyang harapan, makatwiran naman ang sinabi nila. Hindi niya kailangang impluwensyahan ang kanyang relasyon kay Chen Shuang para sa pagiging isang alipin. Wala siyang pakialam kay Chen Shuang. Ang problema ay si Chen Shuang ay anak ng master. Kapag nalaman ni master, makakaapekto ito sa kanyang kinabukasan. Ngunit isipin ang Aaron na disdain mata, kung ang ulan at talagang hindi maaaring lunukan ang masamang hininga. Bueno, Aaron, huwag mong sabihing hindi ka binibigyan ng pagkakataon ng aking nakatatandang Marshal Sister. Dahil hindi mo palaging inaamin ang iyong pagkakamali, naniniwala akong may iba kang itinatago. Maaari mo ring sabihin ito, at hayaan mong husgahan ko ang hustisya. Kung iniisip ito ng ulan, ito ang pinakamahusay na paraan upang iligtas ang mukha at maging isang mabuting tao. Tumigil talaga ang Aaron, nang si Royo ay handa nang hintayin siyang magsalita. Sumangot si Aaron ng nakakainis na tunog, tumalikod at dumiretso sa loob ng silid. Pagkatapos, para kay Royo, mayroon lamang isang malamig na pinto. Kung ang puso ng ulan 10,000 grass mud horse ay tumakbo,
Talagang huwag magbigay ng mukha, kahit konti ay hindi magbigay ng mukha. Siya ay umatras pangalawa, ayaw ituloy ang bagay na ito, ngunit Aaron ay hindi pa rin payag upang umakyat sa hagdan, ito ay buhay upang mamatay sa lugar, hindi makagalaw. Kung ang ulan ay sobrang galit na ang mga mata ay medyo mas malaki kaysa sa karaniwan, ang paghinga sa pagitan ng ilong ay mas mabilis at naririnig. Ngayon ay gusto na niyang sumugod at sunugin ang sirang bahay. Hindi inaasahan ng isang grupo ng mga disipulo na gagawin ito ng Aaron. Kung ang ulan ay direkta sa parehong lugar, hindi banggitin ang isang alipin. Kahit na ang mga tunay na baguhan ay hindi manggahas. Ang kapaligiran ay lubhang awkward, maging ang hangin Buddha ay napahiya. Pagkaraan ng mahabang panahon, may nagsabi, Elder Marshall's sister. Kung mahigpit na nakakuyom ang kamao ng ulan, nakatingin sa tapat ng bahay, nagngangalit ang ngipin, door-to-door vent, door-to-door na ang resulta, kahihiyan, ngunit hindi niya matanggap ang batang iyon kung paano. Galit ka ba o hindi? Balik, balik, kung ang ulan matasarado, napakahirap liwanag boses. Isang grupo ng mga disipulo ang tumanggo. Kung hindi lang umulan, nag-aalala sila na baka lalong lumala ang mga pangyayari, at hindi na sila matatapos. Bumalik sa bulwagan, nakaupo si Raoyo sa bench, humihingal. Mabilis na nagbuhos siyang ng isang tasa ng tsaa sa oras na ito, dinala ito kay Raoyo, nag-isip sandali, at maingat na sinabi, Elder Marshall's sister, mayroon kang isang tasa ng tsaa para huminahon. Nasabi ko na ang Aaron, ang asong iyon, na umaasa sa nakatatandang Marshall's sister na si Chin Shuang, ay hindi pinapansin ng sinuman. Halatang nagdadagdag pa si Ate Yang ng langis at apoy. Pagkababa ng boses, malamig na tumingin sa kanya ang buong mukha ni Raoyo. Bago pa niya ito maaninag, may malakas na ingay sa mukha niya. Ang buong tao ay tumalikod ng ilang metro na may tsaa at nahulog ng husto. Ang kulit mo, paano mo gustong sabihin? Kung hindi dahil sa iyo, kaya ko bang masupol? Galit na sigaw ni Raoyo. Mabilis na bumangon si Yang Jia mula sa lupa at hinawakan ang kanyang pula at namamagang kaliwang mukha. Ilang sandali pa ay medyo natarante siya. Ilang sandali pa, nagising siya at gumapang sa mukha ni Raoyo. Siya ay mali at natatakot, hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Noong nakaraan, ang nakatatandang Marshall's sister na si Raoyo ay lumabas din para sa iba pang mga disipulo. Bagaman siya ay maikli, madalas niyang pinoprotektahan ang kanyang mga kahinaan. Kaya natural na inisip ng nakatatandang Marshall's sister na siyang na maaari siyang maging katulad ng iba. Tinulungan siya ni Raoyo na ilabas ang kanyang galit, at pagkatapos ay natapos na ito. Sino ang nakakaalam na ang operasyon ni Han Sanya ay kasing bangis ng isang tigre, na ikinagagalit ni Raoyo. Ang puso ni Raoyo ay puno ng galit, na nagre-resulta sa kanyang sariling katawan. Kung alam niya ito, hindi sana siya nahirapan sa Aaron. Ngunit walang silbi ang pagsisisi, Diyos ko. Ang tanging magagawa niya ay ang humingi ng awa sa harap ni Raoyo. Tignan mo, mukha kang aso. Kung hindi mapigilan ng ulan ang galit na sumpa. Walang pag-asa na tumanggo si Yang Jia. Oo, Elder Marshall's sister, aso ako, aso mo ako, wang-wang. Nang makitang napakakumbaba ng kapatid na si Yang sa harap niya, huminga ng mahabang hininga si Raoyo at malamig na sinabi, Boses, anong ginagawa mo? Bakit hindi mo ibuhos ang tsaa? Mabilis na bumangon si Yang Jia mula sa lupa, at pagkatapos ay tumakbo upang muling magbuhos ng tsaa. Isang pasukan ng tsaa, kung ang galit sa ulan ay bahagyang hamupa, ngunit isipin ang Aaron, ang puso ay hindi pa rin lasa. Elder Marshall's sister, Aaron is really hateful. Kahit patayin niya ako, sasabihin kong hindi ka man lang pinapansin ni Aaron. Baliw na baliw siya kaya kailangan niyang harapin. Siyang elder sister ay nag-explore ng paraan sa oras na ito. Pinandilatan siya ni Raoyo, ano ang ibig mong sabihin? Kung umutot ka, hayaan mo na. Oo. Tumanggo si Sister Yang, nakatatandang kapatid na Marshall. Ang Aaron ay umaasa sa nakatatandang kapatid na Marshall na si Chin Shuang upang suportahan siya, kaya napakayabang nito. Alisin na natin ang backer na ito. Sumimangot si Raoyo, hindi ka ba nangangahas na lumipat kahit si Chin Shuang? Tumawa si Ate Yang at pinunan ang kanyang tsaa ng mabuting pakikitungo. Sinabi niya, Elder Marshall's sister, hindi ako nangangahas, ngunit mayroon akong isang plano.
Makakatulong ako sa nakatatandang martial sister mula sa galit ni Aaron. Hindi lamang nito maitaboy ang Aaron mula sa nihilismo, kundi pati na rin siyang mabugbog o mapatay pa nga. Kasabay nito, maaari rin itong patayin ang prestihiyo ni Qin Shuang. Panipi, natural na si Yang Jie, bagamat sina Rao Eyo at Qin Shuang ay mga guro at kapatid, mayroon silang magandang relasyon sa panlabas, ngunit si Rao Eyo ay hindi masyadong gusto si Qin Shuang sa lahat ng oras. Ito ang pinakamataas na kamalayan ng pagiging isang aso na kinukuha ni Rao Eyo. Inisyatiba na banggitin si Qin Shuang. Nang marinig ito, si Rao Eyo ay talagang interesado kahit na siya ay nagpapanggap na walang malasakit, ang pananabik sa kanyang mga mata ay nagtaksil sa kanyang mababaw na kakayahan sa pag-arte. May magpapagamot kay Xiao Tao ngayong gabi, at pagkatapos ay ihagis ito sa kama ni Aaron. Paggising nila, Kuya Martial Sister, mahuhuli mo ang taksil sa kama. Kumunat ang noo ni Rao Eyo, sino ang nagtanong sa iyo na gawin ito? Ngumiti siyang Elder Sister Yin, Elder Martial Sister, ito ay hindi ko masasabi, hindi ko rin alam kung sino talaga, ngunit ang kabilang panig ay kumukuha ng bulaklak na nakakalat, at sa tingin mo, sino at Aaron ang may sama ng loob kamakailan lang? Magtipon ng mga bulaklak at magkalat. Kung ang ulan ay sumimangot, ang bagay na ito, ngunit isa sa mga kakaibang lason, hindi karaniwan, ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring makuha. Ang mga maaaring magkaroon nito ay dapat magkaroon ng mataas na katayuan sa nihilismo. Kontaken muli ang huling pangungusap ni Qin Yang, sino ang may sama ng loob sa Aaron. Kung alam ng ulan, nahulaan na niya ang 8 o 9 na hindi mag-iiwan ng 10. Kung sinuntok niyo ang mesa at titig na titig kay Qin Yang, sinabi niya sa malamig na boses, Qin Yang, napakatapang mo kaya nang ahas kang gawin ang mga palihim na bagay na ito kasama ang ilang undead na tao sa sefeng sa likod ko. Gusto mo day? Tama ba? Panipi, namumutla ang mukha niyang elder sister, subconsciously mabilis na lumuhad, desperadong yumuko para sa awa. Sa katunayan, ang planong ito ay maliit na sunspot upang pag-usapan sa kanya, ngunit ang orihinal ay, siya ay nangako lamang na pumikit, sa oras na iyon, sa gabi kapag walang makita, ang natitirang bagay ay gagawin ng maliit na sunspot. Dahil din sa alam ni Ate Yang na may gustong magdusa si Aaron ngayong gabi, kaya hindi masyadong pinapansin ni Qin Yang ang Aaron, at walang pakialam kay Qin Shuang kapag nasa kusina siya, kaya kinausap niya si Aaron walang katapusan. Paano mo malalaman na kung magpapatuloy ang bagay na ito, si Aaron ang gumawa sa kanya ng ganoong pinsala sa huli? Sa makatuwid, nag-isip si Qin Yang ng mahabang panahon at nagpas siyang sabihin ang plano ng buong tapang. Handa siyang makipagsapalaran dahil kung pumayag si Kuya Martial Sister Rao Eyo sa plano, magiging ligtas sila kung ipapatupad nila ito ngayong gabi. Higit sa lahat, mailalabas nito ang kanyang galit para kay Rao Eyo. Siguro kapag naging masaya na siya, magkakaroon na siya ng magandang buhay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, natalo siya sa pastahan. Mukhang galit na galit si Rao Eyo. I'm sorry, Elder Martial Sister. I deserve to die, but I just want to help you out, Elder Martial Sister. Pilit na nagmamakaawa si Ate Yang. Kung hindi nagsalita si Yo, pinandilatan niya si Qin Yang. Ilang sandali pa, humigop siya ng tsaa, tumayo at lumabas ng bahay. Kasabay nito, nag-iwan siya ng pangungusap, hindi ako lihim na gumagawa ng mga bagay. Kapag nalaman ko, hindi kita mapapatawad. Magpapatrol ako sa West Warehouse ngayong gabi. Panipi, akala ni Qin Yang ay patay na siya. Natigilan siya saglit, at pagkatapos ay tuwang-tuwa siya. Bagamat hindi nangako ang nakatatandang martial sister na si Rao Eyo sa sarili, halatang pinili niyang pumikit, at binigyan siya ng oras para magpatrolya ng walang laman at komportable. Aaron, titignan ko kung paano ka mamatay sa pagkakataong ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.